Isang gabay na nagngangalang Arian ang naatasang mamuno sa isang ekspedisyon patungo sa isang abandonadong minahan ng uling sa Shock Hills, Amerika, isang lugar na hindi nakatala sa anumang mapa o GPS. Ang minahang ito ay dating pinapatakbo ng Shock Hills Mining Corporation, isang kumpanyang itinatag ng isang lalaking nagngangalang Paul Shotman. Ngunit napilitang ipasara ang operasyon nito matapos ang isang napakalakas na pagsabog na dulot ng isang sunog sa ilalim ng lupa. Sa trahedyang ito, 33 manero ang nasawi, habang 166 pa ang nawala at hindi na natagpuan. Pinaniniwala ang hindi mapipigilan ang naturang sunog at maaaring magpatuloy sa loob ng daan-daang taon. Dahil dito, idineklara ng gobyerno ang lugar bilang isang environmental disaster na dulot ng patuloy na pagkasunog ng coal seam. Subalit, ang tunay na dahilan ng trahedya ay nananatiling isang misteryo dahil wala man lang opisyal na investigasyong isinagawa. Ngayon, ang ekspedisyong pinamumunuan ni Arian ay may misyon, alamin ang katotohanan sa likod ng trahedya at tuklasin kung ano talaga ang naging sanhi ng pagbagsak ng Shock Hills Mining Corporation, isang makapangyarihang kumpanya noong dekada 70 na biglaang naglaho ng walang paliwanag. Ang pangunahing tungkulin ni Arian ay tiyaking ligtas na makarating ang grupo sa minahan. Matapos ang mahabang biyahe, iniwan nila ang highway at naglakbay sa mga hindi markadong daan. Sa huli, nakarating sila sa isang tahimik na bayan sa gilid ng Shock Hills. Huminto sila sa isang lokal na tindahan upang kumuha ng mga supply. Pumasok si Arian at lumapit sa may-ari ng tindahan, tinanong niya ito tungkol sa Shock Hills, ang abandonadong bayan ng Manero, upang makakuha ng direksyon. Ngunit ang reaksyon ng tindero ay kakaiba, sinabi nitong hindi niya ito kilala at mariing ipinayo na lumayo na sila sa lugar. Nagduda si Arian, tila may itinatago sa kanila, ngunit sa halip na ituloy pa ang pagtatanong, pinili niyang magpasalamat na lamang at umalis. Habang papalayo, napansin niya ang isang kotse na biglang sumusunod sa kanila. Nakaramdam siya ng panganib kaya pinabilis niya ang sasakyan upang makalayo. Nang makakuha ng sapat na distansya, lumihis sila sa isang makipot na daan at naghintay. Nang lumagpas ang sasakyan, bumalik si Arian at sinimulang sundan ito ng maingat. Dinala sila ng habulan sa isang hindi markadong landas, hanggang sa tumambad sa kanila ang isang nakatagong daan patungo sa isang mahigpit na binabantayang pasukan, ang alternatibong daan papunta sa Shock Hills. Napapalibutan ito ng mataas at electrified na bakod, isang malinaw na hakbang upang pigilan ang sino mang makapasok. Ngunit determinado ang grupo. Nilampasan nila ang harang at nagpatuloy papasok sa abandonadong bayan, hanggang sa marating nila ang lumang minahan. Pagsapit ng gabi, nagkampo sila malapit sa lugar. Habang nagtitipon, pinag-usapan nila ang kanilang mga natuklasan. Ayon sa kanilang pananaliksik, pinaniniwalaan nilang ang trahedya sa Shock Hills ay dulot ng pagsabog ng anthracite gas sa kailaliman ng minahan. Ang sunog na naganap ay napakalakas at imposibleng mapatay, dahilan upang ang buong lugar ay ganap na mawasak. Gayunpaman, hindi pa rin sila tiyak sa buong katotohanan, at wala silang ideya kung ano ang nag-aabang sa kanila sa ilalim ng lupa. Samantala, sa ibang bahagi malapit sa Shock Hills, isang grupo ng mga lokal na residente na matagal ng lihim na nagmamanman sa lugar ang nakatuklas ng isang nakakakilabot na pangyayari, may kung anong nakalabas mula sa ilalim ng lupa. Ang electrified na bakod sa paligid ng minahan ay wasak, tila may malakas na puwersang bomb-utes dito. Nang makita ito, agad silang dinalot ng matinding takot, alam nilang hindi ito isang ordinaryong pangyayari. Kinabukasan, dumating sina Arian at ang kanyang ekspedisyon sa isang malaking sinkhole, isang malalim na hukay na dating bahagi ng Shock Hills Mine. Agad na inutusan ni Darren si Terry na magtayo ng sensor rods upang suriin ang gas compositions at tunog na nagmumula sa kailaliman. Matapos ang pagsusuri, nakumpirma nila ang presensya ng purong anthracite gas sa minahan, tugma sa teorya ni Darren. Dahil dito, natuwa ang grupo, pakiramdam nila ay nasa bingit na sila ng isang malaking tagumpay. Ngunit habang tinitingnan ni Terry ang mga frequency readings, may napansin siyang kakaiba. Isang malalim at hindi likas na tunog ang biglang nagmula sa sinkhole. Napakalakas ng tunog na halos pumutok ang kanyang mga eardrum. Bagamat nabahala, sinubukan niyang pakinggan muli ang naitalang tunog. Pero bago pa siya makapag-react, isang hindi nakikitang puwersa ang marahas na ham attack sa lubid na nakakabit sa kanyang baywang. Sa isang iglap, hinayla si Terry pababa sa bangin. Mabilis na tumakbo ang grupo upang sagipin siya, ngunit huli na ang lahat. Ano yun? Anong nangyari? Napasigaw sina Arian at Chim sa pagkabigla.
Walang pag-aalinlangan, agad nilang inihanda ang kanilang mga kagamitan at nagsimulang bumaba sa sinkhole upang iligtas si Terry. Dahan-dahan silang bumaba gamit ang kanilang lubad. Ang mga ilaw mula sa kanilang flashlight ang tanging nagbibigay liwanag sa nakakasakal na dilim ng minahan. Ngunit nang marating nila ang ilalim, wala si Terry, parang naglaho na lang siya na parang bula. Napuno ng nakal-alasong usok ang loob ng minahan, dahilan upang maging delikado ang pananatili nila roon. Wala silang ibang pagpipilian kundi bumalik sa ibabaw. Alam nilang hindi pa tapos ang kanilang misyon, ngunit isang bagay ang naging malinaw, hindi sila nag-iisa sa kailaliman. Habang papaalis sila sa minahan upang humingi ng tulong, nagsimulang bumagsak ang gabi, at sa katahimikan ng dilim, muling umalangaw-ngaw ang nakakakilabot na tunog na narinig nila mula sa loob ng sinkhole. Ngayon, sinusundan na sila nito, bawat hakbang, bawat galaw. Sa gitna ng dilim, isang nilalang ang biglang lumitaw at hinablot si Sean. Wala na siyang pagkakataong makapagsanggalang bago siya tuluyang hinayla sa anino. Napuno ng sigaw at takot ang paligid habang tumatakbo sila para sa kanilang buhay. Pilit nilang hinanap ang daan palabas sa kadiliman, ngunit ang lagim ay patuloy na sumusunod sa kanila. Maya-maya, isang truck ang lumitaw mula sa kawalan, ang malalakas nitong headlights ang tanging pamunit sa karimlan. Huminto ito sa tamang oras, at sina Arian, Darren, at Jamie ay agad na sinagip. Dinala sila ng truck sa isang tagong himpilan kung saan nagtipon ang mga taong matagal nang nagbabantay at nagmamanman sa Shock Hills. Sa himpilan, nakilala ni Arian at Darren si Paul Shotman, ang tagapagtatag ng Shock Hills Mining Corporation. Doon nila nalaman ang nakakakilabot na katotohanan, ang mga nilalang ay nagmula sa kailaliman ng lupa. Matagal nang lumilitaw ang mga ito mula sa minahan, tinatakot at pinapatay ang mga manggagawa at residente. Matagal nang ipinaglaban ng mga nakaligtas na maikulong ang mga halimaw sa loob ng minahan, pinipigilan ang mga itong makalabas sa loob ng maraming dekada. Ngunit nang dumating sina Arian at Darren, hindi nila alam na muli nilang nabuksan ang daan para makatakas ang mga nilalang. Nagtanong si Arian tungkol sa tunay na pinagmulan ng mga halimaw, at ipinaliwanag ni Shotman na ang kanilang pag-iral ay may kaugnayan sa paniniwala ng bawat tao. Gayunpaman, binalaan niya sila na ang pagkulaya ng mga ito ay resulta ng kasakiman ng tao. Ginalaw natin ang hindi dapat galawin. Hamukay tayo ng napakalalim. At ngayon, kailangan nating pagbayaran ang ating pagkakamali, aniya. Lahat tayo ay may pananagutan sa ating mga ginawa. Sa kanyang sinabi, natauhan si Darren. Napagtanto niyang ang sarili niyang kasakiman ang nagtulak sa kanila sa kapahamakan. Ang kanyang labis na pagnanasa sa kasikatan bilang isang propesor, pati na rin ang perang kikitain mula sa pagbebenta ng kanilang natuklasan sa mga pribadong kumpanya, ang nagbulag sa kanya. Ang kagustuhan niyang ilantad ang environmental disaster sa Shock Hills ang siyang dahilan kung bakit nila muling nagambala ang minahan, at ngayon, sila ang kailangang magdusa. Maya-maya, isang tawag sa radyo ang yumanig sa himpilan. Nagtagumpay ang mga halimaw na wasakin ang panlabas na bakod ng minahan. Nabuksan na ang electrified barrier. Agad na inutusan ni Shotman ang kanyang mga tauhan na maghanda para sa labanan. Habang pinaplano nila ang depensa, voluntaryong sumali si Arian. Pinili niyang makipaglaban kasama si Shelby, isa sa mga mandirigma ng himpilan, upang harangan ang daanan ng mga halimaw pabalik sa labas. Sa kanilang pagpasok sa minahan, nadiskubre nilang wala na silang ligtas na daanan. Natrap sila at hinabol ng mga nilalang sa makipot at nakalilitong mga lagusan. Upang bigyan ng oras sina Arian, Darren, at Jamie na makatakas, isinakripisyo ni Shelby ang sarili niya, nilihis niya ang atensyon ng mga halimaw at inakit sila palayo. Ngunit hindi ito sapat, naging mas agresibo ang mga halimaw. Ginamit nila ang makikitid na lagusan upang biglaang salakayin ang grupo. Hindi nagtagal, nahuli si Jamie. Pilit namang tumakbo sina Arian at Darren, sinisikap na makalusot sa masisikip na lagusan. Ngunit walang saysay ang kanilang pagtakas. Sa huli, nahuli rin sila ng mga nilalang. Samantala, nagtagumpay ang grupo ni Shotman sa pagpigil sa mga nilalang na makatakas mula sa minahan. Ngunit sa kailaliman, sa pugad ng mga halimaw, sina Arian at Darren ay bihag, mahina ang kanilang katawan, tila nalasan ng kung anong kemikal. Mabigat ang kanilang mga galaw, hindi nila magawang lumaban. Sa kanyang malabong ulirat, kitang-kita ni Arian ang nakakakilabot na pangyayari. Ang mga nilalang ay naghahandog ng mga tao bilang pagkain sa kanilang reyna. Ang mga ito ay isang sinaunang uri ng nilalang na matagal nang naninirahan sa kailaliman ng lupa, dumarami at bumubuo ng mga kolonya na parang mga langgam o bubuyog. Umaahon lamang sila upang manghuli ng pagkain, dinadala ang kanilang mga biktima pabalik sa pugad upang ipanukot sa reyna. Isa-isa, hinihila ang mga bihag sa harapan nito, at walang pag-aalinlangan silang nilalamon ng buhay. Sa kabila ng kanyang panghihina, napansin ni Darren ang isang granada na nakakalat sa lupa. Sa huling patak ng kanyang lakas,
pinilit niyang itulak ito palapit kay Arian. Bagamat hindi pa rin lubusang nakakagalaw dahil sa lason, pilit niyang nilabanan ang panghihina ng kanyang katawan. Inabot niya ang granada, kasabay ng pagdakma sa kanya ng isang nilalang. Upang bigyan siya ng pagkakataong makakilos, nilihis ni Darren ang atensyon ng mga halimaw. Sa kanyang huling puwersa, pinaganya ni Arian ang granada at itinapon ito diretso sa Reyna. Isang malakas na pagsabog ang bumulwak, pinulbos ang dambuhalang halimaw. Nagkagulo sa buong pugad. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Arian at Darren ang pagkakataon upang makatakas. Nagmamadali silang naghanap ng daan palabas hanggang sa matagpuan nila ang isang lubod na nakaakyat sa ibabaw. Agad silang nagsimulang umakyat, desperadong makatakas. Ngunit nang malapit na silang makarating sa taas, isang nilalang ang biglang lumusab kay Darren at hinatak siya pabalik sa kailaliman. Napasigaw si Arian, ngunit wala siyang magawa kundi ipagpatuloy ang pag-akyat. Halos hindi na niya kaya ang pagod, ngunit hindi siya huminto. Pagsapit niya sa itaas ng lagusan, naghihintay si Shotman upang tumulong. Sa huling puwersa niya, nagawa niyang makalabas ng minahan. Ngunit hindi pa tapos ang laban, ang mga nilalang na nakatakas kasunod niya ay sinalubong agad ng grupo ni Shotman, pinaputukan ng matinding bala at sinunog ng apoy. Isa-isang bumagsak ang mga halimaw, hanggang sa wala nang natira. Matapos mapa-atras ang natitirang mga nilalang pabalik sa ilalim ng lupa, sa wakas ay ligtas na si Arian. Hindi nagtagal, pinili niyang manatili kasama si Shotman at ang kanyang grupo upang ipagpatuloy ang laban, ang habulin at puksain ang mga halimaw na naninirahan sa kailaliman. At dito nagtapos ang pelikula. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.